milyong Pilipino sa hirap na dinadanas ng bansang ito. At mamaya idagdag ko pa yung isang nagpapakilalang aide ni Vice President Sara Duterte, isang abnormal na tao. Ano pangalan, boss? Ramil Madriaga, na hindi man lang kilala ng mga taga-PSG. Siya daw ang nagtayo ng VP PSG. Hindi rin kilala ng mga Duterte sa Davao. Nagpapakilala siya ang most trusted man sa Davao. Kung di ba naman talaga baliw? Mamaya po, i-discuss ko po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po, and it's a pleasure to be standing alongside yung aking mga co-panelists who are, I consider, intellectual giants in their own field. Ako po si Dr. Froilan Calilong. Ako po ay isang profesor ng Agampang Politika at ng Public Administration. I'm also a political analyst. Maaaring nakikita niyo po ako sa media. And as a political analyst, I always try to be neutral as much as I could. Pero isa lang pong masasabi ko, no, napakahirap pong maging neutral when we are in this kind of situation. Napakahirap po para sa akin na hindi tuligsain ang gobyerno ngayon, when in fact nakikita natin that we are being run like a syndicate, no, by this government. Para tayong nasa isang sindikato at lahat po tayo ay hostage. No? So, ngayon po, dito sa, dahil ang pinag-uusapan natin ay ang national budget, this 2026 national budget, sana po ang attention natin, medyo i-focus natin or i-rechannel natin sa isa pong departamento na binigyan ngayon ng pinakamataas na budget allocation, and this is none other than the Department of Education. We have to be very vigilant about this. 1.38 trillion po ang ibinigay sa kanila, and this is actually above average, no, nung sa kumbaga sa global standards. Talagang napakataas itong budget na to. Ngayon ang tanong dito is, ito po ba ay talagang magtatawid ng mga reforma na kailangan natin sa education sector? No? Hindi po dahil sa malaking budget ang ibinigay, talagang magkakaroon po ng kalutasan yung ating mga problema. Kinakailangan pong tignan natin, ano ho ba ang gagawin nila dito sa pera na to? No? When in fact, number one problem here will be the absorptive capacity ng mga eskwelahan po natin. Yung ating tinatawag na mga institutional capacities din nitong ating sektor ng edukasyon, ano? At meron po ba talagang long-term benefits, no? Kasi para sa akin, the education sector is supposedly geared towards national development. Yan po talaga ang trajectory niyan. Pero kung ang gagawin po natin dito at ang ilalatag lang natin dito ay pagtatayo lamang ng mga classrooms, hindi ko sinasabi na hindi po tama yon. Pero kinakailangan din po maraming systemic reforms dahil sa DepEd po napakarami pong bottlenecks. I think we need to really address those concerns well. Digital connectivity, teacher upskilling, for example, lahat po yan kinakailangan ma-integrate dito sa budget na to. So ang tanong natin is, sapat po ba yung laki ng pondo? Maaari pong nandiyan na yung pera, pero kung hindi po siya magagamit ng tama, no, and we will be able to misallocate or underspend it, magiging malaking problema pa rin po. So para po sa akin, tignan po nating maigi, no, kung paano po gagastusin ng Department of Education itong napakaliking pondo na to, para po hindi siya matulad, no, sa DPWH nung nakarang taon na before we know it, talagang naglaho na yung napakalaking pondo na inallocate para po dito. Yun lamang po at maraming pong salamat. Alright, maraming salamat po sa lahat mga panelists natin, and I'm sure at this point in time, I have some follow-up questions for all of you. Kaya lang I think at this point in time, yung mga tao gusto nilang malaman ng publiko, yung binanggit po ni Attorney Topacio about, sabi niya kanina na i-mention niya yung sino ang may pinakamalaking insertions and what could be the relevance nitong insertion na to politically but also sa galawan na nangyayari sa gobyerno natin. So, Attorney Topacio, can you answer that? Yes, maraming salamat, Rob. But before I do, nais ko lang sabihin something very brief. I'd like to issue a respectful challenge to our President. Mr. Marcos, di ba ang narrative na iyong pinopromote ay hindi ako kasama dyan sa mga flood control scandals na yan. And in fact, ang sabi mo, ako nga ang nagpa-imbestige. Sinasabi mo yan constantly to your mouthpiece. At sinabi mo pa nga, di ba, noong ikaw ay nag-speech nung
Sona, mahiya naman kayo. Now I would like to respectfully ask the President, Sir, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman, just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino ba dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Ngayon, ito naman public knowledge naman, pero alam nyo, magugulat kayo. Because, alam nyo, yung sinasabi nga po sa Constitution, Rob, na the legislature is the guardian of the public purse. Alam nyo, dapat po ang ginagawa ng ating lehislatura ay magtipid. Kung merong wish list ang presidente under the National Expenditure Program, siguro dagdagan mo ng konti, bawasan mo ng konti, but for you to double or treble yung hinihingi ng presidente, there's something wrong. Bakit sa halip na pangalagaan mo yung pondo, tipirin mo, nilalakihan mo pa? Walang iniwan niya sa anak mo eh. Humihingi ng allowance, Dad, may party ako sa Sabado, pahingi naman 1,000. Wag, 800 lang. Eto, baliktad eh. Paano matututo ng fiscal responsibility? Dad, pahingi na 1,000. Gawin natin 3,000. Saan mo ilalagay yung 2,000? Ha? Yun ang nagtataka ko. Ha? Kita nyo, ito ha. Ito na naman eh. Walang pagbabago mga kasama. Tignan ninyo ha. Kaya sinasabi ko yung speaker, same, different dog, same collar. Ito, umpisahan natin. Yung iba eh, halimbawa si Roman Antonio, ang insertions niya, hundreds of millions. Okay? Kunin na lang natin yung first 5 para hindi kayo maboard. Ang number 5 sa dami ng insertions ay si Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco. Ang hiniling lamang sa NEP para sa NCR niya, yung kanyang distrito, ay 362 million. Ang in-insert niya ay 754,000. Doble. 754 million. Million. 754 million. For a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa NEP. Pagdating naman sa Eastern Samar, Christopher Gonzales, 2.7 ang million, 2.7 billion ang hiningi sa NEP. Nag-insert siya ng almost 900 million for a total of 3.6 billion. Eto na. Eto, the Swansing sisters. Yung paborito, yung crush ni Congressman Jim Yung Paras. pinakamagandang congresswoman sa House. Hindi, magkapatid ito. Iba pa yung si Micaela. Yung Bella, medyo, Bella. medyo improved version. Hindi ko kilala kasi. Oo. Hindi masyadong vampiric yung mukha. Kita nyo ha, 2.3 ang hiningi sa NEP, in-insert niya is 1.5 for a total of 3.8. Almost 3.9 kung rounded off. Yung kapatid niya na chairman ngayon, ano? Chairman ng APRO, yeah. Oo. 1.7 ang in-insert sa 1.6 for a total of 3.4 billion. Ano yung billion ng insertions? Yung magkapatid, ang total insertions ay 3.2 billion yung magkapatid. And
yung ating speaker na akala natin mag-improve from Alam mo, matino. Mr. Romualdez ay ang hiningi lang sa DPWH na sa NEP ay 1.1 billion. Ang in-insert niya ay 2.6, halos triple. Tinriple niya for a total of 3.783 billion pesos. Yan ba ang reform budget? Yan ba ang nahiyang mga tao? Hindi po sila nahiya. What are we going to do with this? Bago si Vince Dizon, sapagkat alam naman natin, alter ego siya ng presidente, kunyari pa, binawasan niya, bago nag-sorry, insufficient data daw, ginastify pa niya yung increase. Kaya daw ganyan lang maliit, kasi mali daw yung finid niya sa presidente, doon sa NEP. Can you imagine? For someone to admit that he should have been fired on the spot. Bakit mali yung binigay mo sa presidente? Na-mislead siya in formulating the NEP na kailangan pa dagdagan ng House. Can you imagine ang pinaglolo ko tayo? So yan po yung sinasabi ko. There seems to be no hope. Hanggang matapos po ang termino nitong Pangulong ito, ganyan po ng ganyan. Dahil nga, hindi po sila pwede magtanggal ng insertions kasi ipanunuhol po nila yan pagdating ng February 26 ba? O 6. Yung February 26. 6. Yung pagdating ng February 26, deadline. kakailanganin nila yung perang yan. Sapagkat katulad nga ng sinabi ni Chairman Cardema, depende ang budget mo doon sa agreement or disagreement mo doon sa pinagagawa nila sa'yo. Ayaw mong pumirma, wala kang budget, pipirma ka, sagana ka sa budget. So, yun po ang malaking problema kung bakit hindi, never, na mare-reform ang ating budget. Okay, so bago po tayo makinig sa iba pang follow-up na mga comments about that, no? We just want to acknowledge ngayon, kasama po natin